Ito ang harap-harapang pangloloko, pangliling lang sa taong bayan. Dito sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano nyo i-download yung telco logs para makita nyo kung ano ang laman ng telco logs na iniligay ng COMELEC sa COMELEC website. Magandang araw mula sa Good News Update. Sinabi ng COMELEC Chairman Garcia na meron silang biniling 20,300 na modems na may pare-parehong IP address na 192.168.0.2. Pero pag tiningnan mo yung telco log ni isang 192 ay hindi mo makikita. Ito ang harap-harapang pangloloko, pangliling lang sa taong bayan. Mukhang bogus tong binigay na telco log. Okay? Kasi ang sinasabi niya na ang source raw is 192.168.0.2. Pero pag tinignan mo yung telco log, wala. Wala yung 192.168.0.2. Pag tinignan mo yung properties niya, details, imbis na creation niya, date created is May 9, dapat May 9. Pasado alas 7. Dapat May 9, pasado alas 7. Okay? Pero lumalabas na May 25 created to. Pero ang laman is May 9. Okay? So, eto naman kasi, pwede mo kasing doktorin to, Barangay Nadaya. Okay. So, pwede mong ilagay yan, Barangay Nadaya. Pwede ka rin malagay rito, Barangay, dagdag bawas. Ayan, pwedeng magsulat. Pwede mo ring i-save. Save natin. Ito ang save. Save natin. Ayan. Ayan, 'di ba sinave natin? So makikita mo date modified 5:35. Ayan oh, 5:35. Okay? So makikita 'yan dito sa file kung kailan. 'Yun yung sinatawag na timestamp. Ngayon, makikita nyo kung paano nililinlang ng COMELEC ang taong bayan. Alam na natin na ang mga BCM ay hindi nag-upload ng total votes per precinct sa mga servers katulad ng transparency server, main server, at provincial servers. So ngayon, kung hindi nyo pa napapanood, bisitahin nyo yung page para makita nyo. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa telco logs. So, panoorin nyo at imbestigahan nyo, pwedeng kayo mismo ay i-download nyo ito at tingnan nyo kung ano ang nilalaman ng telco logs. The COMELEC procured 4G modems and unfortunately, yung pong IP address ay 192.168, lahat yung 20,300. Yan po yung na-distribute sa NCR, sa Cavite, Laguna, and Rizal. Ngayon po, ang katanungan. So sinasabi ninyo na totoo na transmission of results came from a single private IP address? Totoo yun? Dun po sa 20,300 precincts na yon, Madam Chair, Your Honor. Yes, Minority Leader, please. And it's a private address. Private IP address. Ang tawag doon sa 192.168.0.2. Yeah, if that is, yes. Okay. Bogus tong binigay. Mukhang bogus tong binigay na telco log. Okay? Kasi ang sinasabi niya na ang source raw is 192.168.0.2. Pero pag tinignan mo yung telco log, wala. Wala yung 192.168.0.2. So pupunta tayong COMELEC site. Type natin yung COMELEC para ma-search natin. COMELEC. Okay, so puntahan natin ang COMELEC.
And so, this website does not use cookies. So, close. Hanapin natin ngayon yung eto, sinasabi rito, transmission lags during May 9, national and local election. Hindi natin yan. So, ang titingnan natin yung telco lags, Globe and Smart. Okay? So, dito, papasok yan sa downloads. Ito, papasok yan sa downloads. So, telco lags, ayan. Ayan, dina-download na. Okay. Sabi niya, downloads, what do you want? Save as. Downloads. Okay. Telco lags. Okay. So, save. Eto, download na siya. Dina-download na. Ayan. So, done na. Okay, so, pag tinignan natin yung properties niyan, so right-click, properties, naka-WinRAR siya. So, ibig sabihin, naka-zip siya. Okay, so cancel natin. So, in case na wala pa kayong WinZip o kaya RAR application, so punta kayo dito sa Google ka, then sabihin mo rito, hanapin mo yung WinRAR. WinRAR free download. So, download mo siya, then i-install mo. Okay? Free yan. So, para ma-open mo to, so, latest, kunyari, ayan. So, sabihin mo lang rito na ito, English, so, pipili ka rito, 64 or 32-bit, then i-install mo yung WinRAR. Okay? Okay. So, pag na-install mo na siya, double-click mo lang siya. Ito, makikita mo siya. Buy online, how to buy, close lang siya. Do not buy. Okay? So, ito yung file. So, sabihin mo sa kanya, extract. Piliin mo yung extract. Pindutin mo yung extract. Then, punta ka rito sa C. Then, new folder. Gawa kang new folder. Telco lag. Okay? So, punta ka sa telco lag. Sabihin mo, okay. So, dyan niya i-extract. Okay? Ayan, na-extract na. So, puntahan mo ngayon yung C telco lag. Ayan, telco lag. Ayan na ang lag from Globe saka from PLDT. Okay. So, ito, palakihin natin to. So, ngayon, ang nakalagay rito, date modified is May 27, 2022. Sabi niya, date modified, May 27, 2022. Okay? Ang dapat na lag dito is May 9. May 9, 2022. Kasi, syempre, ginawa yung lag nung May 9. Okay? Okay, so, i-right-click natin to. Kasi ito meron namang nakalagay na May 9. May 9 to. Pero ang date modified niya is May 27. Okay? So, right-click natin siya para ma-check natin yung file.
Okay, tapos right click, puntahan natin yung properties, tapos tingnan natin yung detail. Okay. So ngayon, makikita nyo dun sa detail, yung author, kung sino gumawa, ayan, kung sino ang huling nag-save, ayan, okay. So ngayon, sabi niya, last save is May 27, 2022. Pero, content created May 25. So, na-create siya ng May 25, pero in-update siya ng May 27. Tapos, last printed, May 26. So, ibig sabihin, etong file na to, etong sinasabing log, na-create siya nung May 25. So, kung totoong log to, ito talaga yung log, dapat makikreate to May 9. Kasi May 9 yung election eh. So, May 9 dapat created yan. Anyway, so hindi to yung original file. Okay, so at least nakita natin kung sinong gumawa, tapos kung kailan ginawa to, tapos kung kailan huling in-update, last save. Okay, so cancel natin. So ngayon, open natin yung file kasi naka-Excel siya eh. So double click to open. Pag in-open natin siya dyan, makikita natin yung date. So, nilagay niya ritong date. May 9, 2022. Okay, so May 9, 2022. Tapos may nakalagay na source IP. Yung log ng telco log, may mga source IP. Iba-ibang IP address. Yan, dami. Top talker to ng Globe. 'Di ba? Ang sabi ni Garcia, may IP address na 192, source raw 'yon, 192.168.0.2. So ngayon, para makita nyo, enable nyo yung editing. So ngayon, i-search natin, find. So, 192.168.0.2. Find. We couldn't find what you were looking for. Click option for more ways to search. Okay? So, ibig sabihin, wala to. 192.168.0.2. So, subukan natin tong nandito. Kung makikita natin. Ayan, oh. 10/17/1969. Ayan. Para tingnan natin kung talagang gumagana ba tong search. Oh, 10/17/1969. Okay? So, find. Oh, ayan, nakita. Ayun. Nakita siya. Ayan, oh. Nang sinerch natin to, kita. Pero, isa lang siya. Number 20 lang. Ibig sabihin, unique. Unique siya. So, mag-isa lang siya. Okay, so hanapin natin yung dito sa dulo-dulo. Ito. Hanapin natin kung makikita. Pero pupunta tayo dito sa unahan. Find next. Oh, ayun, kita. 10.17.9.64. Ulitin natin, ulitin natin hanapin si 192.168.0.2. So, hanapin natin uli si yan. Wala talaga. So, ibig sabihin,
wala yung IP address na sinasabi ni COMELEC chairman na galing raw dun yung mga source sa IP. Okay, so mukhang bogus tong binigay. Mukhang bogus tong binigay na telco lag. Okay? Kasi ang sinasabi niya na ang source raw is 192.168.0.2. Pero pag tinignan mo yung telco lag, wala. Wala yung 192.168.0.2. Pag tinignan mo pa yung file niya, sa properties niya, pag tinignan mo yung properties niya, details, imbis na creation niya, date created is May 9, dapat May 9. Pasado alas 7. Dapat May 9, pasado alas 7. Okay? Pero lumalabas na May 25 created to. Pero ang laman is May 9. Okay? So, eto naman kasi, pwede mo kasing doktorin to, Barangay Nadaya. Okay. So, pwede mong ilagay yan, Barangay Nadaya. Pwede ka rin malagay rito, Barangay Dagdag Bawas. Ayan, pwedeng magsulat. Pwede mo ring i-save. Save natin. Ito ang save. Save natin. Ayan. Ayan, 'di ba sinave natin? So makikita mo date modified 5:35. Ayan 5:35. Okay? So makikita 'yan dito sa file kung kailan. 'Yun yung sinatawag na timestamp. Okay? So ngayon, makikita mo talaga na ito created lang nung May 27 etong mga to. Ito. Created siya. So, pwede nyong gawin, gayahin nyo yung process na ginawa ko para mapatunayan nyo na yung file na yon ay hindi totoo. Okay? Hindi siya nung May 5 ginawa. Okay? So, dapat kasi nung election, nagawa yung lag na yon. Okay? Dapat hindi binago. Alam nyo na etong nasa lag ng COMELEC ay hindi totoo. Niloloko lang tayo ng COMELEC. Ayan. So, puntahan nyo, gawin nyo, anuhin nyo rin, i-download nyo tong telco logs. Makikita nyo yung laman yan, kung kailan ginawa, kung sinong gumawa. Hindi siya May 9. Okay? Ang dapat kasi dito, kung talagang gustong ipakita ng COMELEC yung logs, ang dapat magbigay ng logs nito ay yung ISP mismo, yung Internet Service Provider. At hindi na dapat ipadaan kahit kanino, dapat idiretso na sa mga humihingi. Katulad ng grupo ni General Rio na humihingi ng logs. So, dapat doon na nila ipadala. Okay? Or pwedeng papuntahan para doon mismo sa server nila ikukunin. Okay? Doon sa office ng Internet Service Provider para makuha yung log na matagal nang hinihingi. Okay? So, ayan, pwede nyong gawin yan. Pwede nyong i-download, then extract nyo para makuha nyo yung file at mapatunayan nyo na hindi totoo yung log na nasa COMELEC. At bakit itinatago ng COMELEC ito? Yun ang napakalaking question.
bakit kailangan pang maglagay ng bogus? Bakit kailangan pang i-update? 'Di ba? So, dapat ang ilalagay nila doon nung May to May 9 kung kailan yung election na hindi siya updated, yung original na log file ang ilalagay doon. Okay, raw data na log file. Thank you for watching. Follow and share para ma-notify kayo pag may bagong video.